May mga tawang akala mo'y panghabang buhay, pero kapag dumating ang dilim, malalaman mo kung alin ang totoo at alin ang huling maririnig mo. Kwento ito sa 4 na magkakaibigan, si Migs, Lara, Tonyo at Paulo. Si Migs ang pinakamaingay sa barkada. Siya ang bakla, ang laging may punchline sa bawat eksena ng buhay. Kapag may problema, isang kaya mo yan, galing lang kay Migs, solve na agad. Siya ang clown, ang therapist, ang taga-ayos ng sirang puso, pero kailanman siya hindi ang bida sa kwento ng pag-ibig. Si Lara naman ang tanging babae sa grupo. Simple lang, palatawarin, pero may lalim ang mata. Siya ang tipo ng babaeng hindi pilit, natural lang ang dating. At sa bawat lakad ng barkada, palaging si Migs ang kaakbay niya. Hawak ang braso, natatawanan na parang walang bukas. Pag tumanda tayo pa rin pero ni Lara. Siyempre, ikaw ang aasawahin ko, best friend version, sagot ni Migs. Sabay tili ng bakla na ikinatawa naman ng lahat. Hindi nila alam, masakit yun kay Migs. Kasi sa likod ng bawat biro, may lihim siyang pilit tinatago. Isang gabi nag-inuman sila. Ngunit napaiyak si Lara. Tahimik lang si Migs na nakikinig. Hawak ang kamay niya. Bakit ang hirap mahalin ng tama? Tanong ni Lara. Gusto niyang sabihin, andito lang ako. Pero hindi niya kaya. Bakla siya. Dapat hindi siya pwedeng magmahal ng ganito. Simula noon, napansin niyang iba na ang tibok ng puso niya kapag ngumiti si Lara. Kapag yumayakap ito, parang may apoy sa dibdib niya. Masaya siya pero mali. Pilit niyang ilalayo ang sarili. Mas tinataasan ang boses sa kabaklaan, mas dinadagdagan ang biro para matabunan ang nararamdaman. Uy Migs, bakit parang iwas ka kay Lara? Tanong ni Tonyo. Ayoko lang masabing lesbian ako, sagot naman ito. Pero gabi-gabi umiiyak siya mag-isa. Isang araw, nagkayayaan silang magbakasyon sa lumang rest house sa probinsya. Malayo, tahimik at napapaligiran ng gubat. Sabi ni Tonyo, para ma-reset daw ang buhay nila. Unang gabi pa lang, nagbiruan, nagtawanan, nagkwentuhan ng kalokohan. Pero nang matulog na ang lahat, naiwan si Migs at Lara sa sala. May sasabihin ako, nanginginig na boses ni Migs. Umamin siya. Inamin niya lahat. Kahit andon yung takot, ang hiya, ang pagmamahal. Tahimik lang si Lara. Tapos, ngumiti siya. Ngunit hindi yung masaya, kundi yung may lungkot. Migs, mahal din kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Parang gumuho ang mundo ni Migs dahil ito sa sobrang saya. Nagyakapan sila, yakap na tahimik, pero andun yung totoong nararamdaman. Biglang namatay ang ilaw ng buong bahay. Sa dilim, may naririnig silang boses. Parang pabulong, parang umiiyak. May nakatira raw dito, ulong ni Paulo. Unti-unting bumukas ang pinto ng kwarto sa itaas. Mayabang silang naririnig. 1, 2, 3. Tumakbo sila palabas pero sarado ng pinto. Ang bintana parang may humahawak mula sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, may nakita si Migs. Isang aninong kamukha niya. Pare-parehong hugis ng mukha, nakangiti. Pero ang mata nito ay walang buhay. Hindi ka pwedeng magmahal, sabi ng anino. Hindi ka dapat masaya. Isang malakas na sigaw ang umaalingaw-ngaw. Kinabukasan, natagpuan ang rest house na wasak. 3 lang ang nakitang tao. Si Lara, Tonyo at Paulo. Ang isa ay nawawala at iyon ay si Migs.
Ayon sa pulis, na aksidente raw. Nahulog ito sa bangin. Pero gabi-gabi, tuwing tatawa si Lara, may kasabay na halakhak sa dilim. Pamilyar ang boses, masaya ito, pero may sakit. At minsan sa salamin, makikita niya si Migs. Nakangiti. Hindi ito galit, kundi isang alaala ng mga tawang naiwan sa dilim.